Carl Loyola again. Welcome to the Pageant Passion Podcast. Grounding Conversations, this is your ultimate podcast for all things pageant. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. Good evening, everyone. First, si Joey. Joey, ikaw ang first. Kumusta? Christine, hindi ka first. Second ka na, Christine. Second na si Christine. Okay. Live ulit tayo. Happy weekend, everyone. Guys, happy weekend. Yeah, Saturday night. Kumusta? I-comment nyo lang dyan kung naririnig nyo ako at kung okay na ba kayo. Kung okay na ba ang lahat. Kumusta ang lugar namin dito? Nandito ako ngayon sa Laguna. So far, so good. Tahimik ang kalangitan. Tahimik ang lugar pero lahat na malamang naghahanda na sa kung ano man pwede mangyari. So lahat guys, ingat kayo. Alam kong hindi maganda ang panahon ngayon, ang nangyayari. Kailan lang ay yun nga, sinalantang Cebu. And ito ngayon paparating ng panibagong bagyo at pinaghahanda na ang lahat. So again, ngayong araw nga inaasahan natin na darating ang bagyong Uwan dito sa ating bansa. So mag-ingat po tayong lahat at maging handa sa anumang panganib, sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan at manatiling ligtas kasama ng inyong pamilya o mahal sa buhay. Okay. Alright. Yeah, happy Saturday night. So again, another live, another Saturday night. Happy weekend everyone. So for today's live, pag-uusapan ulit natin kung ano nga ba ang kaganapan sa Miss Universe pageant. Zoe, shout out daw from Camarines Sur. Uy, ingat kayo dyan na kasi diba may north banda na Camarines Sur, dadaan yung bagyo. So yeah, take care everyone. Si Joey naman, kami dito sa Isabela, nagpaparamdam na since isa kami sa dadaanan ng bagyo, bukas walang ilaw dito. Dito nga rin sa amin kasi kadalasan dito sa amin pag umuulan, nawawalan talaga ng tubig, minsan kuryente, ganyan. Bukas ba ang gala dinner? Ang gala dinner po ay ngayong gabi. Anong ganap ng mga girls today? Gala dinner. Okay, so umpisahan na natin ang talakayan. So ayun, kahapon nasa Phuket na nga mga girls at namataan nga si Atisa naka-color red, yung favorite color nyo kay Atisa, plus yung favorite na puson, favorite na look ng iba yun kay Atisa, yun nakaganong puson. And yun, late na rin nakarating yung grupo nila dun sa Phuket. And ngayong araw, ngayong gabi, kasi kahapon wala naman activities more on travel lang. Kaninang umaga, wala din, medyo lilo lang. Pero ngayong gabi, gala dinner na ata ang mangyayari. Ngayong mga oras na ito, wala pa akong nakikitang mga post kay Atisa or kung ano bang suot niya. Pero kung kayo, baka may nakita na kayo na na-upload, baka yun na yun. Pero ngayon, wala pa ako nakikita inilabas na rin kahapon ang hotfix ng Missology. So, para sa mga hindi nakakaalam, syempre alam niyo naman na ang Missology ay isa sa pinaka-kilalang pageant websites at forums sa buong mundo. Dito nag-umpisa ang ilang mga discussion, like discussion prediction, like yung mga Big Four pageants natin na sila nga daw yung mga nakakahula or tama madalas yung hula nila. Kaya talaga ganun natin nilulook forward or ganun tinitingala ang Missology hotfix. So kahapon, yun, 5th hotfix na Missology, lumabas, nangunguna si Atisa Manalo. Atisa Manalo ang pinili ng Missology. Pangalawa si Colombia, pangatlo si Croatia, pang-apat si Puerto Rico. Actually, surprise sa akin si Puerto Rico tsaka si Croatia dun sa list nila. At pang-lima naman si Thailand. So given na napili nila si Atisa Manalo for their first hotfix or 5th hotfix, nangunguna. So ibig sabihin may something talaga kay Atisa Manalo. Uy, ang dami nating viewers ngayon, 400 plus viewers. Maraming salamat. Happy Saturday night. So ayun, ang nangyayari ngayon guys, gala dinner pero wala pang ganap kasi para mag-uumpisa pa lang ata yung gala dinner.
Wala pa rin ako nakikita mga post about kay Atisa ngayon, pero kung may nakita na nga kayo, then go lang. Yes, start na ng vote, sabi ni Naitan. Start na ng pagboto kay Atisa. So, sa mga nakakalam ng instructions or steps kung paano magboto, nandun lang naman din yun sa app. Alamin nyo na lang doon, pero mamaya magpo-post ako ng steps kasi yung first few votes naman doon, libre naman. So, kayang-kaya niya. Kayang-kaya nyo. Sabi ni Reza Belicious, black daw ang suot ni Atisa now. Uy, sige. Silipin ko mamaya kasi nag-start ako ng live. Hindi pa ako nagbabrowse ngayon sa phone. Bigla na lang ako nag-live. Pero yun, alamin natin yan mamaya. So, yan. Open ang ating floor sa mga katanungan. Sabi ni Renan, baka daw mali siya, pero para daw hindi maingay ang name ni Atisa. Anong hindi maingay ang name? Kakasabi ko lang kanina, di ba, sa Hotpicks, 5th Hotpicks ni Mixology, nangunguna yung pangalan niya. Madalas siya pinag-uusapan. Yung pangalan niya, madalas nasa listahan. So, maingay po ang pangalan ni Atisa. Actually, yun nga, di ba, pinagkaisahan na nga siya sa Latic community. Hindi siya pinapasok sa mga top picks. Kasi nga, ganun siya. Or ganun, natitreten ang Latic community sa kanya. LOLs, private daw yung gala. Private, paano private event? Hindi lang siguro telecast na event sa YouTube. Siguro makakuha lang tayo ng mga coverage dun sa mga media, mga content creator, pageant vloggers na naandun sa mismong event, sa gala. Pero hindi siya yung as in naka-live sa MGI YouTube channel. Yes, Renan. Oo nga, go Atisa. Sabi naman, Transcart, Venezuela daw ang threat this year. Yes, so far, it's Venezuela. Though kasi, syempre, di ba, ang natin, minsan, ang pamantayan natin is yung hotpicks na Mixology. Si Venezuela ba, nasa top 5 ba ng MISO? Parang wala, no? Kasi parang number 2 nila, Colombia, Croatia, eh. So, kung nakikita natin siya na threat ng karamihan sa atin, nakikita, even me, kasi nasa top 3 ko so far si Venezuela, eh. Pero, given na wala siya sa top 5 ng MISO, ang MISO nagko-cover ng live dun sa event. So, baka hindi pa nila nakikita threat si Venezuela. Balikan ko nga ulit yung sa MISO. Ang Venezuela nila, number 7 lang sa MISO. So, baka hindi pa nila gano'n nakikita ang threat. Pero let's see, pag tumagal na tayo sa competition. Let's talk about 2 Dark Horse naman daw and 2 El Tocuyo. Sabi ni Conrad. 2 Dark Horse and El Tocuyo. El Tocuyo, hindi mo ba siya mapapansin so far? Mahirap pa siyang matansya yung El Tocuyo. Pero yung Dark Horse, pwede natin sabing si Malta. Si Croatia, pwede ko masabing Dark Horse. Kasi parang never heard kay Croatia. Pero ngayon, since naglalabasa siya sa mga topics, napapansin na siya. So, pwedeng na siya, pa-Dark Horse na siya. Pero syempre, pag sumikat na to si Croatia, kasi na-pick up na, hindi na siya Dark Horse. Pero ngayon, parang siya yung Dark Horse na bigla na lang lumabas sa listahan. Yung Croatia. Chile daw, may El Tocuyo. Pwede. Tingnan natin. Pero hindi, feeling ko papasok yan si Chile. Feeling ko papasok siya. Sa mga nagtatanong kung ano daw ang damit ni Atisa, naka-black daw siya ngayon. Ayan, sabi rin ni Atisa, for the win, Atisa is wearing black now. Argentina, Dark Horse, pwede din. Oo, actually. Hindi siya napapag-usapan nito. Parang hindi na maingay yung pangalan niya. Baka bumulusok pa to. Pataas sa Argentina. Pwede. Oo, sige. So, yung pangalawa si Colombia, Pulgarin. Di ba number 1 na nga si Atisa sa Mixology Hotpicks. Then, pangalawa nila, si Colombia, Vanessa Pulgarin, siguro nga nakikitaan talaga nila na very fierce at iba talaga ang Latin energy or yung Latina vibes ni Colombia. And since nag-start tayo sa competition, since nakoronahan si Vanessa Pulgarin, nandiyan naman talaga siya sa listahan. Kaya, ayun, no doubt, di na rin tayo nagtataka kung bakit mataas din sa listahan ng MISO or even ang karamihan si Vanessa Pulgarin. Croatia naman, yung pangatlo, yung sinasabi nga nating nagulat ang ilan, even me, na pumasok sa top 5 na listahan ni MISO. Pero siguro yung elegant vibes and yung charismatic aura ni Croatia. By the way, her name is Laura
Kineso, hindi ko na ma-pronounce. Pero ayun nga, 6'3" si Croatia. Isang beses ko lang siya actually nahagip sa mga nagla-live or sa mga nagpo-post ng mga video. Bigla ko lang siya nakita. Sabi ko, tangkad nito Pero hindi ko pa siya nakikitaan ng vibes and personality. Pero dahil nga sila yung nandun sa live, sila yung nakakakita mismo ng live personal sa mga girls. So sila talaga yung may key na magsabi kung ano talaga yung eksena dito sa personal. So maybe charismatic talaga siya and iba talaga yung pagka-elegante ng Croatia. Now, balik tayo dyan sa question. May nagsabi kanina, Mexico daw, El Tocuyo. Hindi ko na siya masasabing El Tocuyo kasi nga, ang backer na ni Mexico si Raul. So, baka hindi pabayaan niya ni Raul. Like last year, di ba? Even parang hindi na nagpe-perform si Mexico pero pumasok pa rin hanggang top of 5. So, si Mexico ngayon, hindi ko naman masabing El Tocuyo. Nakatulong pa nga din yung nangyari sa kanya nito lang na alam mo yun, nakuha niya yung simpatya ng lahat. So nakatulong pa yun actually kaya hindi mo siya masasabing El Tocuyo ngayon. Nandiyan na yan si Mexico. Though habang tumatagal, pag tinititigan mo siya, sabi ko rin kahapon, habang tinititigan ko siya, pag nagsasama-sama sila ng mga girls, parang parang mas lumutang yung iba niyang kasama kaysa siya. Yun. Next natin, Puerto Rico, yung pang-apat. Pang-apat na hotpicks to ng Miss Ohay, pinag-uusapan natin. Puerto Rico, so sabi ko, kahapon sa live, sabi ko si Puerto Rico, malakas siya, pero parang hindi siya consistent for me. Pero yun nga, nasa number 4 siya na listahan ng Miso. So siguro nakitaan nila ng pagiging consistent si Puerto Rico at iba talaga din yung aura niya siguro. Kaya nasa top 5 siya ng listahan ng Miso. By the way, her name is Zashly Alicea. Yan, Puerto Rico. And simula nung nalista yon ng Miso kahapon sa listahan nila ng top 5. So ayun, sinearch ko ulit si Puerto Rico, si Zashly. So ayan, tumitingin-tingin ako ng mga videos niya. Sabi ko, may star power pala na siguro yun yung napansin ng Miso sa kanya. Tapos, edi kahapon, dun sa Phuket, nakapanood ako ng isang live na dumating si Puerto Rico, nakapula siya, ora-ora talaga siya. So sabi ko, siguro nakatulong tong pagkakasali ni girl sa top picks ng Miso na naka-top 4 siya. Kasi parang, ang ng confidence niya kahapon, ang taas or ang laki na ng confidence niya kahapon. Ora-ora siya sa hotel dun sa Phuket, nakapula siya. Yeah. Next, number 5 na Miso, Thailand, Vina Pravinar, home court girl. Nabanggit ko na rin yung thoughts ko kahapon kay Vina na yun nga, lately nawawalan talaga ng shine, pero babalik din ang kinangnan ni Vina. Huwag kayong mag-alala sa mga supporters ni Vina. Babalik din yung shine na ni Vina. Yes. So, balik ulit tayo sa question. Ano daw ganap ngayon? Gala dinner sa Phuket. As in, gala dinner. Hindi siya live na event, ha. Ano lang siya, closed door, private event dun sa Phuket. Pero yeah, dahil marami naman media doon sa Phuket ngayon, makakita tayo mamaya ng mga coverage, tsaka ng mga clips kung ano nangyari. Okay? Thoughts about Yamilex Hernandez. Si Yamilex po ay isa ring palaban. Pang ilan si Yamilex sa post ng Miso? Wait lang. Yamilex. Parang wala siya. Tama ba? Parang wala siya sa post ng Miso. Pero for me, palaban siya. Nalalaban siya. Siguro kailangan lang natin makakita ng isa pang activities para mapatunayan ng lalaban talaga si Yamilex. Okay. Aldeb, totoo po ba yung format na sa Aldeb ba to? Totoo po ba yung walang swimsuit this year? Hindi po. As long na walang announcement yung mismong organization, hindi po siya totoo. So, abangan nyo, may swimsuit pa din yan. Tsaka sa Thailand, bakit? Bakit wala? Bakit hindi magkakaroon ng swimsuit? Dahil patay si Queen Sirikit? Ganun ba? Yung format, ang Continental, ang alam ko lang, yung Continental, di man confirm yan eh. Alam ko lang na parang na-confirm nila yung top 30 down to top 10. Pero abang pa tayo kung sure na talaga yung format. Pero usually ang format kasi
inilalabas siya after the preliminary competition. And nagva-vary siya every year. Iba-iba siya. So, kung ang gagawin nilang format like nung last year, so it's top 30, then down to top 10. Si Palestine, napapansin mo, yes or Faminella? Napapansin ko po, kahapon na-discuss rin natin yan sa Palestine. Sabi ko nga, hindi siya noticeable nito lang. Kasi even yung mga pageant fans, hindi siya na-notice. Pero kung babalikan mo yung mga performance niya, nagpe-perform naman siya. Though mas maganda yung stint niya, no, during her Miss Earth stint, compared to now, pero nagpe-perform siya. Ano bang kulang kay Palestine? Hindi rin siya umakit sa mga listahan ngayon pero ewan ko kung anong kulang. Pero nagpe-perform siya. Vietnam naman. Si Vietnam ang unang-una kong nakita kanina, nakaitim siya at short hair. Ang ini-sport ni Vietnam. Pero kailangan ko pa din or natin pang makapanood pa ng isa pang live na activities. Yung as in, activities talaga. Hindi yung naglalakad lang para patunayan natin may kaya siyang ibuga. Kasi for me, as of now, parang hindi ko pa siya nakikita ang kasemis-semis. Kasi sa Asia, so di ba sa Asia nga sabi natin, Indonesia, Thailand, Philippines, India, mga ganyan. So kung pipili pa ako ng isa sa Asia, mas pipiliin ko na si Laos kaysa kay Vietnam. But isa pang activity, or I mean dalawa, tatlo, bigyan pa natin siya ng chance. Okay. So, wala pang major na ganap bukod dun sa gala dinner. Pero kasi syempre, ang gala dinner, hindi naman siya scored events. Normally, ano lang talaga siya, for the fans, para maaliw lang tayo. Kasi at least may ginawa sila ngayon. But, yun nga, hindi ko pa nakikita yung looks ni Atisa. Pero dahil nga sinabi niya na nakaitim, sige, hanap tayo ngayon. Hanap tayo ngayon kung anong looks. Saan kayo tumingin? Saan nyo nakita? Wait lang. Kay Adam ba? Wait. Saan kayo page guys nakakita ng look ni Atisa? Preliminary, hindi nakalimutan ko na pero nandun na yan sa calendar kasi open naman yung calendar nila na matagal na nila sinabi. Wait lang guys. Hanap lang ako ng Atisa, naka-black. Wala akong makita. Atisa naka-black. Wala akong makita bukod dun sa naka-black na na pang-exercise or pang-workout na outfit. But anyways, sabi ni Universal Pageant, silver gown daw ang rumor na gown ni Atisa. Uy, paano mo nasabi? Hindi po, ate. Jeff, hello. MUPH IG. O nga, kung saan ako natingin, updated nga palang MUPH IG. Kakasabi ko rin yun kahapon. Sabi ko, natutuwa ako kasi nga, ang Miss Universe social media, Miss Universe Philippines, sobrang updated nila. Ang bilis mag-upload. Kasi ngayon, nakalimutan ko na doon nga pala ako titingin. Oo nga, no? Hindi naman ito panggila niya Hindi pa ito yung panggila niya Ano lang to? Eksena outfit, pang workout. But yeah. Guys, again, sa mga viewers natin, happy weekend. Live tayo ngayon for the Miss Universe Philippines ganap. Though wala naman tayong live na susubaybayan ngayon sa YouTube. Ano lang siya? Private event na nangyayari dun sa Phuket ngayon. Rehearsal outfit po yan. So, di ba rehearsal outfit? Pero ayun nga, kung naka-block talaga siya, sige mamaya makikita rin natin yon. Ayun. So kung may tanong pa kayo dyan, drop nyo lang yung question dyan. Pero habang wala pa nagtatanong, guys, again, mag-ingat kayong lahat. Dahil ngayon nga po, paparating ang bagyo. And sa mga dadaanan nga po ng bagyo, ayun, mag-ingat again tayong lahat at maging handa sa anumang panganib na pwedeng dumating at sundin ang abiso ng inyong lokal na pamahalaan. At syempre, manatiling ligtas kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Sino top 5 mo naman daw ngayon? Top 5 ko currently. Top 5 currently, yun pa din, yun nasabi ko kahapon. Ano masabi ko kahapon? Venezuela,
Guatemala, Cote d'Ivoire, Philippines, and Thailand. Yun. Pero, magkabang pa nga ulit pa tayo ng mga activities pa. Yung mga activities talaga sa stage, yung gumagalaw talaga. Then, tayo, recalibrate ulit kung sino ba talaga. Okay. Pageant enthusiast daw si Pablo. Sabi ni Adobor. Actually, parang ngayon ko na lang ulit narinig yung comment na yan na kamukha ko daw si SB Pablo. 2022 ko pa ata narinig yan. Tapos ngayon na lang ulit. Parang ang layo naman na, be. May Pinoy judge ba daw? Any idea? So kayo, maghula kayo kung sino yung Pinoy judge. Chismis lang naman yung Pinoy judge. Hindi pa naman siya confirm. Pero kung confirm naman, pagtagpi-tagpiin nyo kung sino yung pwedeng maging Pinoy judge. Normally, sponsor lang yan. Sponsor. So, sino ba yung mga Pinoy na sponsor ngayon? So, sa mga Pinoy sponsor ngayon, doon yun na yun maano. Pero, hindi naman confirm pa siya. As long na wala pang confirmation, edi wala pa. Sir Jojo ba? Sponsor ba siya ngayon? Siya ba Hills ngayon? Sir Jojo. But anyways, ayan, nahulaan nyo naman na. Mukhang nahulaan nyo na. O di ba? Hindi si Sir Jojo ngayon. So, baka wala siya. Pero alam ko mukhang alam nyo na. Pero hindi pa siya confirm, sabi ni Indonesia Flag, tayo mga Pinoy judgmental. So, tayo ang judge. Yes, tayo ang Pinoy judge. Kasi tayo ang mga judgmental na judge. Tayo ang judgmental. Tayo Pinoy. Okay. Sabi naman ni Bro Leo, out na ba sa event si Papa Nawat? Hindi pa po. Kasi, yun nga, dumating na po sila sa Phuket. Tsaka hindi siya pwedeng ma-out, guys, si Papa Nawat. Kasi nga, siya yung tinalagang executive director ng pageant. Tapos siya din ang di ba, host country ang Thailand. Siya ang national director ng MU Thailand, siya national director. So, para siya yung tumatayo na host national director. So, talagang magiging visible talaga siya dun sa nangyayari ngayon sa MU. And then hanggang ngayon, hindi pa nagpapakita yung ibang mga leaders like si Raul or si Mario or even si Kunan, hindi pa nagpapakita. So, wala talaga ibang mga ngasiwa doon, kundi siya talaga. So, sa ayaw at sa gusto ng ilan, makikita talaga natin yung sinawat. Well, for me, okay lang. Wala namang kaso kasi kung ano man yung mga events or activities ngayon kay Nawat, like for example, yung opening ceremony, ano sabi ko? Kung ano man ang mga activities ngayon sa event, it's because of Nawat. Like for example, the opening ceremony, the first time nga natin na witness, it's because of Nawat. And magiging boring talaga yung event kung hindi siya nakikialam ngayon. Yung dinner, naalala niyo yung top 10 dinner, sayang no, hindi natuloy. Pero kung hindi na kasi siya tuloy kinonfirm na hindi siya tuloy. Pero kung natuloy yun, sana at least makakita pa tayo ng isa pang mga pakulo or kahit pa paano may makita natin mag-shine yung ating pambato kasi nag-number 1 siya dun Pero hindi na nga kasi siya tuloy. So ito si Nawat, nag-iisip talaga siya ng mga ideas, activities para hindi talaga boring yung event. Though yun nga, nahaluan lang talaga ng anomalya kasi nga nangyari nung day 2, di ba? Medyo nag-init ang ulo niya. Hindi talaga, alam niyo, nag-init ang ulo. Hindi humaba yung pasensya niya, naubos yung pasensya niya. Pero yun nga, sabi niya nga sa interview, gusto niya lang gumanda yung pageant. Gusto niya lang, alam niyo yun, kasi iba yung standard ni Nawat pagdating sa pageant, ayaw niya talaga ng boring So yun, medyo yun nga, nakikialam talaga siya dahil gusto niya maging perfect yung pageant. Pero, ewan ko, basta yun yung sabi niya, nagdrama siya. Pero yun nga, sabi ni Maya X, sana walang favoritism this year. Sana kung ano man mangyari sa finals ay sana talagang performer yung manalo. Talagang deserve niya, talagang lumaban siya. Yung talagang kahit anong mangyari sa Philippine delegate, kung yung mananalo naman sa finals ay deserving, magiging okay lang sa atin. Sana ganoon nga yung mangyari. Sabi ni siya, hopefully, si Sarah Diskaya daw magja-judge. Ano namang connect? Anong connect niya? Not like Denmark last year.
Ano bang ano? Ano bang ulit nga, i-enlight nyo nga ako. Ano bang ulit naging ano natin kay Denmark? Ano naging problema kay Denmark last year? Wait nga. Enlight nyo nga ako. Kasi last year, ano bang naging problema natin? Ako parang okay naman ako kay Denmark. Hindi ba nag-perform si Denmark? Saan? Sa Q&A na part? O ano ba? Her walk is not giving. Opal dapat ang winner last year. Ano ba? Nakalimutan ko na kung ano naging problema kay Denmark. Teka lang, Denmark. Alam ko parang nag-agree naman tayong lahat. Denmark. Kasi parang umpisa pa lang si Denmark nasa radar na. Opal daw ang dapat manalo. Unexpected. Ako, parang, ano ba? Umpisa pa lang kasi si Denmark nasa radar na yon. Nung lumabas siya na naka-color dilaw siya, tas ang tangkad-tangkad niya, umingi na yung pangalan niya. Ngayon, yung nag-run na yung competition, tapos na yung finals, umariba talaga siya. So, during that time, nung nanalo siya, ang inisip na lang natin, overall ang pinili. As in, yung overall ng babae. Ganon yung pinili. Ganon yung kinuha nila or ganon yung naging option nila. Nigeria daw dapat ang nanalo. Tapos, yung Nigeria na first runner-up, parang ang naging discussion natin dyan, siguro nga, hindi nila nagustuhan yung kabuuan ni Nigeria. As in, yung totality ni Nigeria. Pero, parang si Nigeria may pinakamagandang sagot sa Q&A. Pero kung hindi tayo mag-dwell dun sa last segment ng competition, which is the Q&A, kung overall nga talaga yung pinili nila, kung may pinipili na silang looks, ganyan, so baka yun yung nakatulong kung bakit si Denmark, yun na nakoronahan. Pero sa akin, ang ano ko lang nun, ang hinain ko nung last year, parang nakakaawa yung mga runners-up kasi nagkaroon ng Continental Queen. Tapos yung Continental Queen, hinugot lang nila dun sa top 30. Tapos ang ending, yung Continental Queen yung mga kasama lagi sa travel. Tsaka sa mga ganaps. Tapos na-itchapwera yung mga runners-up. Yun lang yung hugot ko last year. Na sana, kung runners-up na lang. Wala nang Continental Queen. At yun din ang gusto ninhawat ng mangyari ngayon. Wala na daw sanang Continental Queen. Kung runners-up, kayo na yun. Kayo yung mga kasama lagi sa travel. Kasi parang, alam niyo yun, runners-up sila yung umabot hanggang dulo. Tapos ang ending, sila yung parang night shopwera. Tapos yung mga nasa top 30, syempre, na-earn naman nila yung title, bagamat na-earn nila yung title, pero kawawa yung mga umabot hanggang dulo. Like si second runner-up, third runner-up, fourth runner-up, ganun. Maswerte lang si Nigeria kasi first runner-up na siya. Siya pa yung napiling Miss Africa. Yun lang. Tapos ano pa bang hugot ko last year? Siguro si Mexico. Si Mexico kasi pumasok sa top 5. Even mukhang hindi na siya nagpe-perform talaga. Pero pumasok pa rin siya sa top 5. Wherein dapat ibang girl siguro yon na dapat siguro Peru, ganyan. Pero nangyari si Mexico. So yun lang naman yung hugot ko. Pero when it comes to Denmark, parang natanggap ko naman siya. Same ng pagtanggap ko kay Shanice. Shanice na nakoronahan and then Denmark. Kasi sila yun destiny nila yun And sila talaga yun kasi sila yung talagang umangat at mga pinag-usapan na since then. So, tanggap ko naman na sila. Kasi baka nga overall, totality, hindi lang last segment ng competition. Sabi daw po nilalako daw sa Europe ang corona. Nilalako sa Europe, sabi mo po dati nilalako sa Europe ang corona. O di Denmark yung nakoronahan, Daniel. Sabi ko dati, baka nilalako sa Europe. Di Denmark. So ngayon ba, saan ba sa tingin niyo nilalako ang corona? Pero kung tapos na kasi sa Latina, baka Africa na ngayon. Kung tapos na sa Latina, tapos na sa Latin si Shanice, no? Si Europe, si Denmark. O baka Asia na or Africa. Pero may malakas ba sa Africa? May malakas ba sa Africa? Sino ba si Africa? Walang malakas sa Africa o Asia na. Asia na ang susunod.
Sabi ni Cave, sobrang sayang si Chelsea last year. Stronger than Opal in my opinion. Sa Miss World lang nag-perform si Opal. So, paano ba sumingit si Opal sa ano? Paano ba? Paano ba sumingit si Opal? Di ba nalaglag si Chelsea pero pumasok si Opal? Ang naging batayan nila swimsuit. Hindi, favorite siguro kasi ata si Opal eh. Kaya pumalo talaga eh. Kung yun yung ano mo. Kung yun yung ano mo. Kung yun yung nawawala ako kung yun yung ano mo. Tingin mo. Malakas si Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire, Africa siya, no? Ivory Coast. Di ba ang Cote d'Ivoire dating Ivory Coast? Africa siya. Oo. Oh, malakas siya. So, yeah, tingnan natin. Alam ba the fact na wala tayong maalala dito? Ayun na nga. Dahil nga, hindi natin maalala yung nangyaring last year, ibig sabihin, hindi talaga remarkable yung Mexico edition. Yung 2024 edition. Marami rin akong mga naririnig na ayaw na lang i-replay yung 2024 edition. Even me, hindi ko na siya na-replay kasi hindi talaga siya ganun sa akin ka-replay. Unlike yung 2018 na hanggang ngayon, nire-replay ko pa. May mga edition ng Miss Universe na hanggang ngayon, nire-replay ko pa. Pero yung 2024, yung last year, hindi ko talaga siya nire-replay kasi nga sabi mo, na nag-comment, ganun talaga siya nating hindi maalala kasi hindi siya naging remarkable. Ayun, sabi niya siya, walang impact. Kaya hindi ko na rin talaga matandaan kung ano yung mga naging comment ko last year. Pero kompleto ko doon, ang post ko hanggang day 1. Day 1, kompleto ko doon hanggang matapos yung competition. Diyan sa TikTok, kompleto ko ng mga ganaps. Pero ngayon yung kay Atisa, hindi ako kompleto. Nakamiss na ako ng ilang mga pang-post na day 4, day 5, wala na akong na-post. Pero yun, kompleto ko nung dati. Yun, sabi ni Frank, boring din daw kasi. Naging boring talaga siya kasi wala silang mga activities. Talagang nakakulong lang sila sa hotel. And now sa Thailand, actually, kung hindi nakialam si Nawat or kung wala si Nawat, magiging ganun din talaga yung eksena. Agree ba kayo? Kung sabihin na natin sa Thailand, ginanap, pero wala si Nawat, parang ganun din ang eksena, no? Nakakulong lang din sa hotel. Kasi mostly yung mga activities nila ngayon, dahil sa mga ni Nawat dahil mga pakulo ni Nawat yung opening ceremony na lang nila na ginanap sa MGI Hall mismo, di ba? Nawat na pakulo. Yun yung papukit nila ngayon, Nawat pa din yun. So si Nawat talaga, kasi kung hindi na kayo alam si Nawat, ano talaga ulit tayo? Yung ikot-ikot lang sa hotel. Kasi hanggang ngayon wala pa nga si Raul, di ba? Hindi pa nagpapakita. So, ikot-ikot lang, ganun. Ikot-ikot, photoshoot, tapos preliminary competition na. So, dahil maganda yung opening ceremony nila, asahan nyo, maganda rin yung preliminary. Sana, kasi yung opening ceremony nila parang, yung preliminary show na, liwanag, ang ganda ng stage, yung sahig, ang ganda ng background. Ang liwanag nga, noong time na yun daw tayo ng opening ceremony, galing ako Miss Earth, nanonood ako, tapos ang dilim ng Miss Earth, diba? Paglipat ko ng sa YouTube, ang liwanag, nanibago yung mata ko. Ganun siya talaga, kabongga. So, sana sa preliminary competition ang mangyari, ang gusto ko lang mangyari yung evening gown. Kasi yung last year, yung evening gown nila, hindi yung isa-isa lumalabas. Naalala nyo yun, yung mabilisan. So, sana ngayon sa preliminary competition, yung mabilisan, yung isa-isa, yung labas nila sa evening gown. Tsaka syempre, yun, ganun pa din. Yung ang linaw, ang ganda. Same era. Sabi ni Era, same. Di ba? Liwanag ng opening ceremony. Nagulat ako parang parang siya, Miss Universe edition na AI. Kasi parang hindi ganun yung Miss Universe Parang simula dati, Miss Universe, ang dilim-dilim. Pero yung nag-opening ceremony, liwanag. Ayun. Meron daw ganap ngayon? Gala dinner, pero siya, yung private event lang, closed door, tawag doon, closed door. Basta yung sila lang, yung hindi siya naka-live sa YouTube. Ayun. Sabi ni Oreo, pang grand daw talaga si Vina. Siguro kaya naman siya nakikita ang pang grand kasi baka nasanay na si Vina ng pang grand dapat yung galawan niya. Kasi simula na nakoronahan siya, lagi siyang kabuntot ni Nawat sa Miss Grand pageant, sa Miss Grand Thailand, hanggang sa nag-umpisa yung Miss Grand Philippines, lagi niyang kabuntot si Vina.
So, na-adapt na siguro ni Vina yung eksena. Kaya, ultimo nung opening ceremony, nagpakilala siya, mukhang papunta na siya sa grand. So, hanggang ngayon, mukhang pang grand pa din. Pero hindi ko siya nakikita ang pang grand. Okay na ako sa Miss Universe. Pang Miss Universe siya. Sabi ni Kenneth, tinalo ang Miss Earth may papuno. O nga, no, cherry blossoms ba yun? Yung nasa gilid. Yung papuno. Top 30 nagiging top 10 sa MU, sabi ni Uncle. Yes, Andrew. Ayan yung nabanggit ko na kanina. Parang ayan pa lang, as of now, yung confirmed na format na top 30 magiging top 10. Sabi naman ni Dirty Girl, si Atisa, yung vibe niya parang Oksana. Kasi madalas natin siya nakikita nakaputi. Kaya, ayun nga. Napapagkumpara ngayon siya kay Oksana. Bumabagay naman sa kanya actually. Laging mukhang malinis, mabango, ganyan. So, ayan, dito papasok ang tanong ni Dave. Kuya, comment po sa mga outfits ni Atisa. Ako satisfied ako sa mga outfit ni Atisa. Wala pa yung parang sa akin, ano yan, yung parang ganun. Kasi, alam ko, or marami naman sa atin, alam kung ano yung kayang ibigay ni Atisa, kung ano yung kaya niyang ipakita. Kaya kung ano man yung mga suot niya ngayon, kung ano man yun na yun. At alam kong may plano sila, may strategy sila. Bagay yung mga damit niya ngayon. Kung marami nagre-reklamo na lagi siya nakaputi, kasi yun na yun. Yun yung strategy nila. At ayun, makakita pa tayo na mas marami pang bongga or pasabog habang nagtatagal yung competition. Anong ganap bukas? Bakit nag-rehearsal sila kanina? Ano nga ganap bukas? Swimsuit? Swimsuit ba? Babalikan ko nga ulit mamaya yung calendar. Bukas Sunday, talaga may ganap bukas. So may aabangan talaga tayo. O ayun pala, bukas pala yung main ganap eh. Balikan ko mamaya yung calendar. Hindi ko rin alam. Sabi ni Just Bell, ngayon daw, nakarampa daw sila. Ang alam ko lang, kakain lang ngayon. Hindi ko alam. Basta abangan na lang natin. MU Thailand app, online sila. Ayan, sabi ni Atisa Natix, punta daw tayo MU Thailand. YouTube channel ba yan? Facebook? Facebook page, ayan, sabi ni MU Natix, sige, punta ako ngayon. Nasa harap ako ng laptop ko, wait lang. Facebook, Miss Universe Thailand. Wait lang guys, silipin natin yung nangyayari. Miss Universe Thailand. Tsaka ito pa pala, no, ang laging nagla-live Miss Universe Thailand. Parang yung dati, yung opening ceremony, medyo off na, saan ba tayo nanood na ng live? MGI ba? MGI live? Or Miss Universe Thailand din? Off ba? Pero parang hindi. Pero parang, dapat Miss Universe page mismo yung nagla-live, no? MGI ba tayo na nanood? Off ba sa inyo na ang nagla-live Miss Universe Thailand or okay lang? Pero ito na nga, nangyayari na siya ngayon. Hihinaan ko lang kasi baka tayo makopyright. May rampa-rampa nga sila ngayon, gala dinner. Letter C na, Côte d'Ivoire. Naka-gold siya. Anong ganap, Tom? Swimsuit daw, bukas. Sabi lang ni Era. Si Era ba yung nagsabi nun? Pero ngayon guys, gala dinner night. Ano lang sila, parampa-rampa, ganyan. Pakilala. So, ito na nga ang ibig kong sabihin ulit. Ang dami nilang mga ganap na ganap. Ang dami nilang ganap na ganito, no, na hindi nangyari last time sa Mexico or even sa mga recent years. Na, ayun, pinagtutuunan talaga ng pansin na nagla-live silang ganito, umi-eksena yung mga girls, pinagdadamit, pinaparampa sa stage, pinapapakilala, na hindi nangyari ng mga recent edition. And lahat to ay pakananinawat. Kaya kahit nangyari yung drama-rama sa hapon ng day 2, gawa ni Nawat, at the same time, maganda naman din kasi yung gusto niyang gawin sa organization. Ayan, Cuba na. Cuba! Ang tagal pa ni Atisa, letter C pa lang. Isa nanonood, Miss Universe Thailand Facebook page. Yes, start na. Miss Universe Thailand. Ayun nga rin pa pinapanood ko ngayon.
O ayan, dahil nanonood na tayo ngayon, siguro tatapusin ko siya, pero hindi na ako makakapag-live, so feeling ko magpapaalam na muna ako. Panoorin nyo na muna siya, guys. Curaçao. Ang ganda ng gown ni Curaçao. Maganda yung gown niya. O siya, dahil nga may pinapanood tayo ngayon, may chika-chika hihingi daw ng ano to? May chika-chika hihingi daw kasi yung access ng MU page. Okay. Hingi yung access yung MU page. Ayaw ibigay ng organization. Ng MUT? Talaga? O nga no, kasi dapat exclusive lang yung ano ng live kasi syempre yung earnings. O baka nga ayun. Kasi last year akit panahog lang daw sila sa hotel. Yes, era. Guys, again sa mga late, Miss Universe Gala Night. Tapos may live siya. Nangyayari siya ngayon sa Miss Universe Thailand FB page. Yes. Miss Universe Thailand FB page. Bernie, hindi ko pa alam kung kailan yung finals ulit. Hindi ko pa na-confirm kung ano ba talaga, kung 20 or 21. Ko-confirm ulit natin yan, Bernie. Yan. Pero again, guys, Miss Universe Thailand FB page. Bukas yung beach. Bukas pala yung beach yung swimsuit. Swimsuit yan. Para yung swimsuit competition yung sa grad last time. Nakablock si Atisa. Sige, abangan natin. Anong oras bukas yung beach competition? Gabi. Beach competition gabi. Baka tanghali bukas tapos tulog tayo Kaya abangan natin yung mga announcement kasi baka kagaya siya ng MGI ng aga-aga. Alas 10. Nag-swimsuit po ba? Bukas daw ang swimsuit, mga bebs. Pero ngayon, evening gown. Ano lang naman to, Gala Night. Pero pinarampa nila yung mga girls. Gala Night lang naman to, mga bebs. Currently, Dominican Republic na. The Dominican Republic. Guys, Miss Universe Thailand Miss Universe Thailand Facebook page. Miss Universe Thailand Facebook page, mga beb. Ang layo pa nga ng letter P, naboboard ako. So, feeling ko magpapaalam talaga muna ako since naka 40 minutes na rin naman ako naka-live. But yeah, bukas babalik ulit ako kung may swimsuit. Siguro mag-live na lang tayo bukas sa swimsuit. Pero tatapusin ko to. Itong Facebook. Nadia Mejia na naka-block na. Sabi ko, aalis na ako, pero hindi ako makaalis, no? Kasi biglang, nag-comment na eh. Si Nadia Mejia, parang nawawala talaga siya sa akin. Hindi ako ganung solve kay Nadia Mejia. Pero ang ganda ng gown niya. Parang feeling ko lang, mukhang nagiging oldies lalo yung itsura niya. Nagiging titahan. Although, may asawa na rin na siya, may anak na rin. Kaya siguro nagre-reflect na sa mukha. Pero, parang laging matanda yung styling ni Nadia Mejia. Kaya nawawali talaga siya for me. And sabi ni Era, true. Nung nawala si Nadia Mejia, hindi siya ganito yung pinakilala siya. Yung, okay, sa Ecuador. Ang tanda ng itsura niya. Anong ginagawa ng team niya? Ba't naging ganun? Ayan, hindi na tayo. Hindi na tuloy ako nakaalis. Parang si Ardiana. True, hindi na ako nakaalis, guys. Pero ayun nga po, sa lahat po, alam ko hindi maganda ngayon yung nangyayari po sa ating bansa, gawa nga po nung recent na calamity na nangyari dun sa Cebu. Tapos ito na naman ngayon, parating na naman po ulit ang bagyo. So ngayong araw po ulit, inaasahan na darating ang bagyo. So mag-ingat po tayong lahat at maging safe, maging handa. At syempre magdasal po na sakaling sana hindi na po tumuloy yung darating na bagyo. So again, maraming salamat. Patapusin ko lang to. Bye-bye. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru Carl Loyola.